Unsay rason nganong naay oracle? It's because of Jesus Christ. So concern ni siya mga igsoon sa mga magwawali o sa mga giwalihan. So ang oracle sa Ginoo para sa mga magwawali o sa mga naminaw niini. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, Na? Kung sa giingon ni Jesus, wala ba mo kabalo nga nahingloan kamo sumala sa kasulatan the more you hear the word of God. Na sa panahon nga kini isulti ang pulong sa Ginoo as an oracle, gihingluan kamo sa Ginoo because the word of God is a cleansing power. Alapakan nato si Lord mga igsoon. Cleansing power ang pulong sa Ginoo because gikan sa mga ngabil sa Dios. No? Ang Dios mga igsoon, grabe ang Ginoo mga igsoon ngano man. Sa unang panahon before na print ang pulong sa Ginoo, it was a scroll. Unya kung scroll na siya mga igsoon, birahon na siya hantod nga mabasa nimo. Dili pa English character, Hebrewanon pa. Unya ang mga Hebrew ray makabasa, ikaw nga hintil di ka kabasa. Apan tungod kay gugma ang Dios, nag-provide siya mga butang para nga hantod nga dunay mga scholars nga mag-type sa pulong sa Ginoo ug naa na karon sa imong mga cellphone mabasa na nimo, pero naay panahon pag ginato di pa ginato mabasa ang pulong sa Ginoo nga sayo na gid unta kayong basahon. Di sa unang panahon ba nga magtanga ka, no? Genesis chapter 1, hangtod nitong dapita, sama sa usa ka gilagmon sa kahoy mga igsoon, mag-ana ka nitong dapita, kay scroll pa man, bitayon pa man. Karon mga igsoon, magdungaw na ka. Bisag mo adto kag CR mga igsoon, kanang kang mamalandong makabasa ka sa pulong sa Ginoo because it is digital. Pero karon mga igsoon, wala paghihapon nato na mabasa, wala paghihapon nato na nahimo. Kay ngano man mga igsoon, ang atong role na ning kalibutan na kanuna tang gidirect sa kalibutan. Gidirekta sa kalibutan sama sa gibuhat mga igsoon sa mga Pariseo. Kanunay silang nagbitik sa mga anak sa Dios, labi na si Jesus Christ. Mao na atong foundation karon nganong nahitabo kini tungod kay ang kasing-kasing sa tao is evil. No? Ang kasing-kasing sa tao mga igsoon corrupted. Once nga corrupted ang kasing-kasing, of course ang hunahuna corrupted. Mo na nga kinanglantang i-direct mga igsoon sa hunahuna sa Dios. Kung naa diri sa pulong sa Ginoo ang hunahuna sa Dios. Mo nang palangga kas Ginoo. Mga igsoon, kanunay kang gilikay, kanunay kang gi-isolate sa mga untowards accident para nga i-prove sa Ginoo nimo nga dili kaniya pasagdan, dili kaniya biyaan. Sayang ang atong mga oracle nga atong gipamemorize kung dili lang matuman ang saad sa Ginoo. Pero kung bisag wala pa na nimo mga igsoon huna-huna, kabalo na si Lord unsa imong gihuna-una. I believe and we believe nga ang Ginoo mag-direct kanato, mag-protect kanato sa tanan nga mga while sa atong sa mga kaaway mga igsoon nga dili nato kayang proteksyonan ang atong kaugalingon. Dili ginato kayang proteksyonan ang atong kaugalingon mga igsoon. Every seconds na miligro ta, no? Unsay giingon ni Isaiah, sama kita sa karnirong ihawonon. Na miligro ang atong kinabuhi matag karon ug unya mga igsoon. That's why we need Savior na kinahanglan gitag manluluwas. Hallelujah. Nya ang luwason sa Ginoo mga igsoon gikan sa cleverness sa kaaway nga mulhatod kanato mga igsoon ngadto sa eternal damnation. Mao nay purpose sa kaaway. Pero ang purpose ni Jesus as our King of Kings, dadon ta niya ngadto sa eternity. Even bisag maingnan pa nanimo for the wages of sin is death. Walay death diha kang Kristo mga igsoon. Nga naman, all is life in Christ. Atong pagpagan si Lord. Hallelujah. Tanan nga naa kang Kristo kinabuhi. Unang asa imong pilion, kamatayon or kinabuhi. Ha? Tanan nga naa kang Kristo nga nagtuo o nagsalig kang Kristo adunay kinabuhi. Package na na. Once nga naatay kinabuhi, doon natay kinabuhing walay katapusan. Kaluwasan ang gihatag sa Ginoo. Mao na yung gihatag, mo na yung oracle mga igsoon. Right? So concern na to, kung naay nagwali, naay maminaw. Of course, kung maminaw ka, human ani application na dayon. That is an oracle. Dili mahimong oracle mga igsoon kung maminaw ra ta.
sama na sa gingon ni James, chapter 2. Ang usa ka tawo nag-speak, nanimati sa mga oracle sa Dios, sama siya sa usa ka tawong naglantaw, nagsudong sa iyang kaugalingon sa salamin. Og nakita niya tanan ang tibuok niyang pagkatawo. Ang iyang hulagway nakita niya dito, nahimuot pa siya sa iyang kaluha. Pagtalikod niya nalimot ang tanan. Na? Mo na mga igsoon, let us always be responsible of what we have heard. Responsable ta sa atong nadungog, kay responsable sab ang magwawali sa iyahang giwali. Ano man, kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Word kinahanglan, it is not because we must, but because we are willing. Kinahanglan gani compulsory. Na? Kinahanglan, it is important. Na? Muna nga, dili lang tataman nga mag tigpaminaw ra ta sa pulong sa Ginoo. Spread kini siya nga word ngadto sa uban. That is nagwali na ka. Pag na-spread gani ang pulong sa Ginoo, nagwali na ka. It does not mean nga nagwali nara this pulpit. Preaching is not limited to the pulpit. Amen. Once you share the word of God, that is preaching. Amen. No? Bahala nagdili systematic ang pagwali. No? Bahala puros na ka dito introduction, basta kinagwali ka. Pero ayran ko conclusion sige. Na bahalag sige na ka dito kuan dito kabahin sa salvation, okay na gid na. That's why we need to have oracle with God. Para katong nakadungog sa pulong sa Ginoo, ma-follow up nato kay dili ma-follow up tanan sa mga nagwali. Dili ma-follow up tanan sa nagwali mga igsoon. Hallelujah. Number 2 is, do not think beyond what is written. Ayaw paghuna-huna mga igsoon. Sa unsay nasulat, ayaw paghuna-huna og lalom pa na panghuna-huna, usahay mga igsoon, plain meaning ra siya atong palabuhan. Pero ang atong pagpalalom mga igsoon sayop. Lantaw na to gisulti dinhi sa pulong sa Ginoo ni Apostol Pablo, kani si Apostol Paul inabugado gining iyaha. Doon naagwi siya mga legit nga mga references mga igsoon. Inabugado ni iya, binalaod ni iya. 1 Corinthians chapter 4, gikan sa bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 7. Now, open your Bible. Sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 6 hangtod sa 7. Unsay gisulti? Kay tungod kaninyo mga igsoon, gihimo ko nga panag-ingnan si Apollo og ang akong kaugalingon alang sa inyong kaayuhan. Dayon aron makat-on kamo sa pagkinabuhi sumala sa kasulatan. Okay? So kung sa verse 1, sa una nga para nga ma-safeguarded ta mga igsoon gikan sa kamaro sa kaaway mga igsoon, makatabang ang pulong sa Ginoo nga naa nimo. Ikaduha, atong lantawon kung unsay gisulti maora gyud na. Di nato pwedeng dungagan, di pwede natong kuhaan, na? Dili pwedeng kuhaan, di pwedeng dungagan. Dapat kung ato ang naabot or nakabot or nadawat ang pulong sa Ginoo, dapat naadayoy changes diri nato. Aron, tanawa ha, anti mailan sa usa ka tawo nga nakasabot sa pulong sa Ginoo, nakakaton siya. So kung ang tawo nakakaton, iyang gi-apply ang pulong sa Ginoo. Amen. Na gibuhat niya ang pulong sa Ginoo. He lived by the word. Hallelujah. Nagkinabuhi siya diha sa pulong. Mauna nga si Jesus is strongly admonished to all born-again Christian. Ang iyahang mission ning kalibutan is to feed the word of God. Ang pulong sa Ginoo. Muna iyang pagkaon, mga igsoon. That's why sa atong espirituhanon, wala tay laing pagkaon gawas sa pulong sa Dios. Muna pagkaon aron makakaton ta kanunay sumala ni Apostol Pablo. Ang purpose di ay nga giwali sa mga alagad sa Dios para nga makat-on kamo ningon siya sa pagkinabuhi sumala sa kasulatan. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo og magtamay sa uban. So dapat sa atong kinabuhi mga igsoon, atong ilhon gyud nga basura gyud ta.
Muna nga di nato makumpara ang atong kaugalingon sa uban. Na? Di nato makumpara ang atong kaugalingon sa uban tungod kay lahi ang iyang calling kay sa imo. Lahi-lahi ta mga igsoon. Tan-awa ra gud na imong kamot. Wala og tuo. Tanang nga mga tudlo diha mga igsoon wa gud na nagtupong tan-awa nagtupong bago na. Wala. Kining imuhang dining dapita ang imong thumb, ang imong pointer, ang imuhang ring, unsa ning dapita din dapita? No? Kani ring ni siya o kani mo ni atuang middle ni kani is ring o kani atuang pinky. Lahi-lahi na si pinky og si pointer, lahi-lahi na siya mga igsoon. Mo nang dapat walay magkumpara as the Bible says. Mga igsoon. Mo na nga welcome ta diring tanan because we are the family of God. No? Dili pwedeng ako mahimong ikaw. Lahi ang diring sa Ginoo sa imong kinabuhi. Lahi ta mga igsoon. Muna nga sa panimalay sa Dios mga igsoon, walay maglantaw sa actual nga appearance. Walay maglantaw mga igsoon sa hulagway sa tawo. Kay kana siya usa sa gipakamatyan sa Ginoo. Na usahay magtamay ta ana mga igsoon. Nganuman tungod kay nakafocus ta wala sa oracle sa Ginoo. Nakafocus ta og unsa ang karakteristik sa kalibutan. Og usahay mo ni kanunay ang atong nabatunan mga igsoon. So let us change our outlook. Let us change our lifestyle above all. Para nga at least sa pagbalik sa Ginoo, worthy ta sa gisulti sa Dios. Welcome thy good and faithful servant. Hallelujah. And that is a completion mga igsoon. Hindi kay ng word nga completion. That means nga na-complied nimo ang tanan. There will be no completion mga igsoon unless si Jesus Christ mo ingon nimo, welcome thy good and faithful servant. Dili nato makumply mga igsoon ang anaa dinis kalibutan. Only Jesus can do that. Amen? And since ikaw gitawag sa Ginoo, you can comply according to the standard of God. Amen? Makakumply ta. Bisag unsa na kalisod. Balik tayo ta sa gisulti ni Jesus Christ sa Luke chapter 1 verse 37. Unsa to giingon? For with God nothing shall be impossible. Mo ba na siya? No? Balik dayon ta dito mga igsoon. Kay nagsalig man ta kang Kristo, we are dependent diha sa gawom sa Ginoo. Balik ra gid ta sa iyang mga promise. Kay tudloan ta sa Ginoo on how to escape against Satan's cleverness. Hallelujah. Okay? Sunod. Naapay bersikulo 7. Kinsay naghimo kaninyo nga labaw mas labaw pa sa uban. Nangasaba na si Apostol Pablo. Kay ngano sa Korinto mga igsoon, nakita nila dito walay harmony. Murag ang ilang kinabuhi sama ra kaniadto ba? Nga nagpaindigay sila. No? Nagpaindigay sila mga kinabuhi sa ilang mga kahimtang sa kalibutan. Kung unsay naa nila ilang gipasigarbo mga igsoon. That's why si Apostle Paul as a man of God, no? Apostle Paul as a man of God, nagwali siya pinaagi sa letter sa sulat mga igsoon. Kinsay nagsugo kaninyo nga kamo mas labaw sa uban. Amen? So mauna mga igsoon, naaga ni maghari-hari ninyo mga igsoon na nakailas pulong sa Ginoo. Pakaulawi dayon sa gisulti sa pulong sa Dios. Kay nga naman, bisan gani ang Ginoo, wala naglantaw nga ikaw mas labaw kaysa ako nga ako mas labaw diha sa inyo. Pareho sa tang mga alagad sa Dios. No? Susunod sa Born to Praise TV channel, channel, we are nga ikaw may created pinaka-bright sa tanan. to worship. Ngayon dumi kung ikaw pinaka-bright sa tanan, wa ka nang alagad sa Ginoo, sakop pagyapon ka sa dominion sa kaaway. Sakop gyapon ka sa dominion ni Satan mga igsoon because ang word nga cleverness, ability to understand and learn, kung wala nato na napagamit sa gingharian sa Ginoo, sakop ka sa kalibutan o kining kalibutan na under the dominion of Satan itself.